si Attorney Nat Odocado kasama natin. Attorney, good afternoon. Si Rajuman Lourdes po ito. Good afternoon, Ma'am Juliet, and good afternoon po sa ating listeners. Isang maulan na hapon sa ating lahat. No. Attorney, eto hong Meralco ay meron pong rebate sa atin. Ano po, tama ho ba ako 9.5 billion? Tama po, Ma'am Lourdes. Okay, kung 9.5 billion, ilang buwan lang po ito, buong 6 na buwan, tama? Tama po, 6 na buwan po. Nireject po ng ERC yung request ng Meralco na gawing 36 months yung rebate po. Okay. Okay, when we say rebate, ibabalik ko yun sa mga consumers, tama? Tama po, ibabalik po. Ay, sandali, teka. Kailan po namin mararamdaman yun, Attorney? Dapat po sa next billing po, maramdaman na natin. Pero inaantay lang natin mag-finalize yung decision ni ERC sa implementation po. Okay, Attorney, sapat ba yung 9.5 billion? Naku po, maliit lang po yun. Actually, Ma'am Lourdes, kung titignan mo, kung ilalagay natin ang average consumption ng isang household is around 200 kilowatt hour per month, ang babagsak lang po siya is only a reduction of 117 pesos sa ating monthly bill. Parang nalugi pa tayo, Attorney? O, di ba? Well, I guess, Ma'am Lourdes, this discussion opens up a bigger problem po, no? Oo. Kasi ang problema po, huli po natin nakita, nag-overcharge pala sa atin. Kumbaga, nakabili ka na, tapos doon ka palang tatawagin, uy, sobra pala binayad mo, ibabalik namin. At possible na noon nangyayari na ito? Opo, possible po. I think this is the sixth rebate, if I'm not mistaken, sa pagkaalala ko po. Okay. And ito po kasi, Ma'am Lourdes, mechanism ng ERC because of our IPIRA law under Section 43. Na kaya nila mag-regulate. Okay, eto na tayo. So para ho sa inyo maliit, ano? Pero para sa amin, Attorney, as a Consumer PH, a think tank group, kailan ho kaya namin ito mararamdaman sa billing? Sabi nyo, dapat next billing. Paano namin malalaman na sapat yung ibinigay ho sa aming rebate? Makikita po yun doon sa consumption ninyo multiplied by the rates already mentioned po ng ERC. Like on average po kasi, ang total average na rebate is around 0.34 centavos. Ang residential naman po is around 0.586. So makikita nyo po doon sa billing ninyo na na-reduce itong amount na ito at naibalik po sa inyo. Pero Attorney, mahina ho kami sa math. Paano ko namin malalaman na sapat yung aming natanggap? Diba? Nandiyan naman po sa computation po, makikita nyo po kung magkano yung consumption multiplied by the rebate po dapat. Kayo ho, alam niyong tingnan ho ito, no? Pero kami mga simpleng mamamayan, hindi ho namin alam tingnan. Paano kami nakakasiguro na sapat na po yung na-rebate ho sa amin, na ibalik sa amin? Unang-una po, titignan nyo po yung consumption nyo. Yung sa metro nyo po, titignan nyo kung ilang kilowatt hour po yung na-consume nyo. Tapos pag tinignan mo sa billing, kung tama po yun, i-multiply nyo po doon dapat sa rebate sa inyo. Normally po, nakalagay naman po yan sa bottom ng ating billing sa kuryente. Attorney, sa tingin nyo ba transparent or magiging transparent sila sa atin? That's another issue po. Ako po kasi naniniwala na dapat merong additional reforms, especially po sa distribution rates po natin. Ang dami po kasing rates na nakalagay sa billing natin po. Minsan nakakalito nga po eh. May generation, may transmission, may distribution, may tax pa po. Ang dami po nakalista. So I think po there is a need to really reform to make it more transparent. Ako po kasi, Ma'am Lourdes, I want to advocate yung real time po dapat yung pag-monitor ng ating mga gastusin sa kuryente. Hindi lang po yung mabibiglakan lang, end of the month, bakit ganito yung bill ko? Oo, tapos yung biglang may rebate pala, ibig sabihin, may mga sobra-sobra silang sinisingil. Tayo naman, Attorney, nagbabayad tayo base ho sa ipinapadalang bill sa atin. Kapag di ka naman nagbayad, nagkulang ka ng piso, putol ang kuryente mo, di ba? Tama po. Ang nakatawa nga po, pag hindi ka nakapagbayad, putol agad. Pag sila yung maling na charge, may palugit pa para maibalik yung perang nakuha nila. Oo. Attorney, ano ang nakita mong butas?
Saan ang mali? For me po, there's really a need to review yung IPIRA, especially yung ang AWAT or yung actual weighted average tariff natin kasi delayed period po yung pag-review niya. And at the same time po, there's also a need for the distribution companies to be more transparent po doon sa binibigay nila and actual distribution rates. I really think it's high time po to call for an investigation paano mapa-improve ang distribution services, how to make it more efficient, but more importantly, how to truly reduce the cost of electricity. Ngayon po kasi parang nagpas na daw po tayo sa Singapore, which is supposedly the highest country in terms of power rates sa buong ASEAN. Attorney, may tanong ko rito, once lang po ba i-rebate yan? For the next 6 months po yung rebate nila. Oh. So, i-expect nyo po na 6 months dapat may naka-indicate doon na reduction on your bill based on your consumption po. Attorney, sandali, teka. Kami ho ba ay makakalapit sa Consuma PH para matiyak namin na naibalik yung sobrang kinuha sa amin? Pwede po kaming magbigay ng legal services po sa inyo, especially for consultation. Message po yung Facebook page namin. Kasi po kasi mga lords, medyo lean pa po yung manpower namin. 6 pa lang po kaming volunteers at 2 lawyers na nakatutok dito sa issue ng consumers. Pero we've been doing this for a while already, hindi lang as an organization. Pero matatalino naman kayo, sir. Kesa naman sa amin. Di ba? Gawin pag, math ba yan? Okay lang, bayaran mo na. Math naman pala yan. Di ba? Kaya nauuturin yung mga kababayan natin kasi, math pala yan. Sige na, okay lang, bayaran mo na. Di ba? Nahihirapan sila magkwenta. Tama po. Kaya po namin i-explain sa inyo ang consumer rights. Yung hindi lang namin ma-explain po, love life question. Attorney, sandali, eto pa. Sabi niyo ho kasi investigation. Pwede bang isama yung ERC? Dapat po kasama sila kasi ang basis po ng rates na mga ganito, especially yung AWAT and yung distribution rates, ERC po ang nag-decide based sa IPIRA. Kaya dapat kasama po sila. Pwede bang kaso rin, hindi investigation lang? Hindi ba, attorney? Para maging fair? At the moment po kasi wala pa tayong makitang criminal violation, but meron po kasing system in place na ginamit ng ERC, especially yung mga ERC circular nila on AWAT na in-issue last 2025. So wala pong criminal issue at the moment, but I agree po, kailangan sana may kaso. Siyempre, naabala na yung mga consumers natin. Tapos, late mo pa ibabalik yung naibayad na nila. Attorney, again, nakatuto ko kami sa issue na to. At tulad doon na sinabi niyo, dapat next month makita namin sa aming mga bills na may rebate or may bawas. Ibig sabihin, mababa ang bill namin. Naputol si attorney. Sorry, pakitawagan niya, Jel. DCXL. Kasi tatanong ko pa sa kanya yung Jel, yung itong mga loss. Yung mga, kung anong mga loss nitong Meralco. Diba? Tapos yung sabi ni Pangulong Marcos, yung tatanggalin na sobrang binabayad doon sa atin dahil galing sa mga nakaw. Pero kasi may apila yung isang negosyante na, kung ayaw niyang bayaran, di kayo magbayad. Yung gobyerno. Hindi naman pwede kami mga negosyante. Di ba? Attorney, ulitin ko lamang po at least as a think tank group, no po, yung aming matatanggap, dapat ho mababa ang aming bill next week. Dapat po bababa po siya based doon po sa inyong consumption kasi ibabalik po yung rebate. Pero ang naman dyan, Ma'am Lord, if tumaas ang consumption ninyo, di yung bill nyo pa mataas pa rin po. Pero sa lahat po ito? Doon po sa 8 million na consumers na Meralco po, yes po. Nga no, kasi nung nakaraan tag-init, ang sobrang init, so kung malakas din yung consumption, ang mahal pa ho ng nang dumagdag din yung bill ng Meralco, wala rin pala. Opo. Diba? Opo. Diyan na naman po ipapasok yung mga systems loss natin kasi ang tawag po doon is technical loss. Mas mabilis daw po kasing
ang consumption ng energy pag mainit po. Ang technical loss po kasi is energy loss din doon na dumadaan doon sa mga linya ng kuryente. Okay, sandali. Akala ko pa naman, attorney, magandang balita na ito, no? Na tayo ay bababa ang inyong bayarin, pero dahil sa kung tumaas ang konsumo mo plus sa laki na ng bayarin sa kuryente, mukhang hindi rin mararamdaman. May konting kurot po. Kakataas na din po nila ngayong taon ng rates po nila by 0.34 cents. So parang ano lang din po. Ay, hindi Konti ba? lang talaga yung epekto. Attorney, hindi ba sinadya yun? Nako po, bawal po kami mag-speculate. Di ba parang taasan nga natin para okay, Ginawang attorney. gasolina po. Oh, tama, di ba? 10 piso ang taas, ang rebate piso. Attorney, sandali. Anong stand nyo sa system loss na dapat tanggalin? Pero sabi ko kasi ng isang negosyante na, sino magbabayad niyan? Hindi naman pwedeng kami. Well, ako po kasi pag nagnegosyo ka, and especially ang negosyo mo involves the public in general, dapat po kasi taken into account yan. Kaya ako po, nung part pa po ako ng Congress, a few months ago before lumabas tong systems loss sa SONA, nag-file na po ako ng bill na dapat tanggalin na yung systems loss na yan. Dapat po kasi pag nagnegosyo ka, taken into account yan doon sa cost of doing business. Hindi po pwedeng consumers po ang pagsasalo ng theft, sasalo ng kung ano-anong administrative charges na ginagawa ng kumpanya nila na hindi naman kasalanan ng consumers. Pero attorney, this was a long time ago. Matagal na ho ito. Ba't ngayon lang po ito nakita ng Pangulo? Well, ako po, I can't say for the President, but I'm very happy with this development. I think one of the major reasons, in my opinion po, is because we're losing investments. And tayo po kasi as a country, especially ngayon po, kailangan natin mas marami ang magnegosyo, ang mag-invest sa Pilipinas. And ang isa sa pinakaunang tinitignan ng investors po is power rates po. Okay. May nakikita ba kayong mangyayari na talaga matatanggal po ito? Ako po kasi based sa law on average po na para pumasa ng batas, around 3.6 years po para pumasa isang batas. The only way to mapabilis po ito is certify as urgent ng President and mag-usap po ang Congress and Senate for this bill para maipasa na po. Oo, so kung aabutin pa ng susunod na administrasyon, possible mabaliwala. Yes po, that's correct. By that time, magkano na po kayo yung power rates? Oo nga, tapos parang pinasakay lang pala tayo. Di ba? Oo, parang sige, merong additional na salary, tapos one day para ipatupad, harangin nyo, dali. Attorney, ano pa inyong mensahe muna sa ating mga tagapakinig? Well, sa ating mga viewers po, lagi pong tandaan na examine nyo po ang bill nyo po, kahit numero po yan, may mga willing naman po mag-explain. And lagi nyo pong subaybayan ang program ni Ma'am Lourdes po kasi dito tinatalakay ang issue na no holds bar po para maintindihan ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa kanila araw-araw. Saan po kayo pwedeng makausap or ma-contact ng ating mga listeners, attorney? You can follow us po doon sa Consuma PH na Facebook page, sa Instagram din po, Consuma PH. And soon po, we'll put our office po, naghahanap pa po kami ng malagyan ng aming opisina, but most likely po within Metro Manila. Dito ho sa sa Atlanta, daming bakante. At Baka least mahal po malapit ang sa kuryente amin. dyan. Attorney, salamat sa oras. Napaka-jolly niyo pong kausap. Salamat po. Maraming salamat po and magandang hapon sa ating lahat. DZXL